10 things to know before getting lovebirds as pet. Mga 10 bagay na dapat malaman sa pag-aalaga ng lovebirds as pet o yung libangan. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel, Olen Avery at iba pa. So sa mga hindi pa po nakasubscribe at nagustuhan itong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel. So ang tatalakayan natin mga kahabi ay 10 bagay na dapat malaman natin sa pag-aalaga ng lovebirds as pet. Alam naman natin na ang lovebirds ay maraming klaseng mutation. Iba nag-aalaga dahil gusto nila mag-breed ng mga mutation. Mayroon naman nag-aalaga ng lovebirds dahil sa pagpa-project. Gusto nila makalikha ng mga bagong mga species na mutation ng lovebirds. So marami pong types of lovebirds mutation. Meron yung rosy-faced, ito yung Agapornis rosicolis, ito yung Alps 1. Yung Fisher's lovebirds, ito yung Agapornis fishery, ito naman po yung Alps 2. At Personata, Agapornis personatus, ito naman po yung mga perso o yung blackhead na lovebirds. So meron tinatawag na codominant, meron recessive at meron six-links. So yung pag-uusapan natin ngayong kahabi, yung mga 10 things, 10 bagay na dapat natin malaman bago tayo mag-alaga ng lovebirds as pets. Okay po. So, thinking of getting lovebirds as pet, one of the most popular birds to have as pets, lovebirds are variant, social, and full personality. Here we list something you should know before getting them home as pet. So, ito po ang lovebirds. So, tiyakin muna natin kung gusto po natin na ang ganitong uri ng aalagaan as pet. Ang pag-uusapan natin po as pet. So, yun po ang ating pag-uusapan sa video ito. Dahil ito po ay vibrant, ito yung masigla na ibon, mahilig makipag-social and full of personality ang ito pong lovebirds. So, unang-una po ay they need companionship. Lovebirds are highly social and so it is best to keep them in pair. A single bird may become lonely, stressed, or even aggressive without proper attention of companion. So kung mag-aalaga po tayo ng lovebirds ay tiyakin po natin na pares po ito or 2 piraso, isang babae at isang lalaki. Dahil ang lovebirds po ay gusto niya may kapares. Ayaw niya po ng nag-iisa dahil siya po ay malulungkot. Baka po may stress at magiging agresibo. So kaya tinawag na lovebirds ito dahil labing po sila at lagi po dapat may kasama. Pangalawa po na dapat nating malaman ay they can be too noisy at time. Lovebirds are crimpy o yung matunog and quiet chatty, medyo madaldal. They can sound cheerful, but if you like a quiet home, lovebirds may not be the best fit for you. So tayo po mga kabi, kung gusto natin ay tahimik na kapaligiran, tahimik na bahay, tahimik na tahanan, ang lovebirds po ay hindi po pwede sa atin. Dahil ang lovebirds po ay crimpy o yung matunog, maingay. They can be too noisy at time. Sa lahat ng oras maingay po sila at medyo sila madaldal. So, pero masaya naman pakinggan sa tenga yung kanilang boses o yung cheerful nila. So, yun po, kung gusto natin ng katahimikan ay hindi po ito pwede sa atin. So ito po yung isang bagay ay
pangalawang bagay na dapat nating malaman sa patungkol sa lovebirds. Yung pangatlo po na dapat nating malaman ay yung they need daily interaction. Even when kept in pair, lovebirds love interacting with human, and so they need a lot of love, care, and attention. So kahit po may kaparis na yung ating ibon na lovebirds, ay kailangan po meron tayong interaction sa kanila. So tayo po nga may-ari, dapat lagi natin na pinakausap, nilalaro, or bibigyan natin sila ng attention, ika nga. Dahil ito ang gusto ng lovebirds, na meron silang daily interaction, hindi lamang sa kanilang kapares, kundi sa tao, na lalong-lalo na po dun sa nag-aalaga nito. So yun po ang dapat nating malaman sa pag-aalaga ng lovebirds. So yung fourth thing to know before getting lovebirds as pet, they need a big cage. Lovebirds are active and they need a lot of space to fly and move around. So choose a wide cage with ample space for them. So kung maaari, mga kahabi, kung ito po yung ating alagan as pet, ay kailangan po na mas malaki ang cage, dahil sila po ay gustong mag-explore sa cages. Mayroon silang lugar para lumipad and makakilos sa paligid. So choose a wide cage. Kung mas malaki, mas better. So kung yung nakikita nyo sa likuran ko, kahabi, ito po yung aking colony cages ng aking Agapornis fisheries. As pet po ito. So halo-halo na po sila dyan ng mga kulay, pero lahat po sila mga opaline. Meron dyan pairs wala akong perso dyan. Meron dyan mga Lutino opa, mga green opa, at meron mga albino. So yun po, ito po yung aking lovebirds na aspect ko. Hindi po ako nagka-project, hindi po ako gumagawa ng project sa lovebirds. So aspect ko lamang po itong mga Agapornis fisheries. So kung mas malaki ang kulungan, mas maganda po sa ibon para nakakalipat po sila. So yung panglima natin na dapat nating malaman ay they need a mental stimulation. Lovebirds are social and intelligence bird, and so they need entertainment in the form of toys and swing to kill boredom. So ang kailangan po nila ay mayroong mga laruan sa loob, mayroong mga swing na pagkukutkutan nila, pwede natin bigyan ng mga sanga para hindi po sila maboard. Kasi alam mo naman na ang ibon ay mga social active birds, napaka-intelligence nito. Ito yung panglimang bagay na dapat nating malaman sa pag-aalaga ng lovebirds as pet, dahil intelligence bird sila. So dapat marami silang mga, parang lagi silang busy, ika nga. Kung sa tao, laging may ginagawa. So bigyan sila natin ng mga perch, bigyan natin ng mga toys, mga swing, climb. Ako, nalalagyan ko sila ng mga rope para meron silang kukut-kutin. So yung pang-anim na bagay na dapat natin malaman sa pag-alaga ng lovebirds, they can be territorial too. Lovebirds may be social, but they can also become protective of their cage, space, or mate. So ito po ang ating tatandaan, na ang lovebirds po ay territorial bird. So kailangan mas malaki yung cages natin para hindi mag-away-away sila. At saka ang space, yung lugar ay kanila pong nasasakupan. Kung maliit, baka po sila magkasakitan pag maliit ang cages natin, tapos marami sila. Mas mainam kung maliit ang cages ay isang pair lang ang ating ilagay para hindi po sila nag-aaway-away. Lalo na pag mayroon na silang kapares or mayroon na silang mga progenies, mas territorial po ang lovebirds. So yun po yung dapat nating malaman sa pag-aalaga ng lovebirds.
So yung pang-pito natin na bagay na dapat nating malaman, need for nutritious diet. Lovebirds need nutritious diet that should include seed, pellet, fresh fruits, leafy greens, and vegetable to stay healthy. So yun po ang dapat nating malaman, yung pang-pitong bagay. Bigyan natin sila ng mga nutritious diet. Hindi lang po puro seeds, hindi rin pwedeng puro fresh fruits, hindi rin pwedeng puro leafy leaves lang ipinapakain natin or mga gulay. Bagkus ito po ay mayroong alternation. Kung maaari, balanced diet, ika nga. Bigyan natin sila ng seeds, pellet, halo-halo, ika nga. Kung bibigyan natin silang sa araw na to, sa ibang araw, iba naman. Para nagiging balanced diet at magiging masusustansya yung kanilang pagkain. Ito yung 7 things to know before getting lovebirds. So yung 8 po natin na dapat malaman sa lovebirds ay yung lifespan. With good care and love, lovebirds can live up to 10 to 15 years and so on. One should understand that they are long-term responsibility before getting them as home as pet. So, ang buhay po ng isang lovebirds ay mahaba din po kung maingat po tayo at magaling po tayo sa pag-aalaga. Kung inaalagaan natin sila ng husay at mayroong pagmamahal, ang buhay po nila ay aabot ng 10 hanggang 15 taon and pwede pa pong lumagpas kung sa ating pagkakalinga sa kanila. Dahil alam natin na ang pag-aalaga ng lovebirds ay mahaba, dapat meron din tayong mahabang responsibilidad sa kanila pag ito po yung ginawa nating pet sa ating tahanan. So yun po, dapat alam din natin, hindi po ito short term sa pag-alaga. Ang lifespan po kasi ng lovebirds ay napakatagal din po. So dapat meron tayong long responsibility to getting them home as pet. So yun po yung ating pang-8 bagay na dapat na malaman. 9 thing to know before getting lovebirds, they're great escape artists. They're great escape artists. Lovebirds are curious, mausisa, and quick to learn. They can clever, matalino ang lovebirds, enough to learn how to escape from their cage. So always double check and their cage and properly close. So alam na ito, na-experience ko to sa lovebirds, natakasan tayo. Kahit mayroon ng padlock, nabuksan pa rin nila. At kahit maliliit na butas, nakakalusot sila. Dahil ang lovebirds pala ay magaling mag-escape. Lovebirds, masyado silang mausisa at matalino. Kaya kailangan i-double check natin yung ating door lock para maiwasan tayong matakasan. Ito yung pang-siyam na bagay na dapat nating malaman bago tayo mag-alaga ng lovebirds as pet. So, yung last but not the least, 10 things to know getting lovebirds as pet, they need veterinarian visit. Regular check-up with an avian veterinarian can help catch their health issues early. So, kung maaari, minsan dali natin sa veterinarian para ma-check up yung lovebirds. Ngunit, tayo naman ay sa kakapusan ng budget or kalayuan sa veterinary clinic ay minsan hindi natin nagagawa. Ang maganda na lang nito, kahabi, ay alamin natin yung mga vitamins or yung mga gamot para sa may karamdaman ng ating lovebirds. Dapat po, marunong din tayo mag first aid sa kanila. Marunong din tayong tumingin sa ating mga alagang ibon kung ito po ay nakakaramdam na ng kahinaan or panghihina ng katawan. So, katulad ng mga one-eyed cold, yung mga yung sapola ba yun? Sapola, yung nagdudumi. So, dapat marunong din tayo tumingin sa mga ganyan
Ngayon, kung hindi natin kaya, ay maaari dali na natin sa pinakamalapit na veterinarian clinic para ma-set yung kanyang nararamdaman o yung kanyang karamdaman. So yun po mga kahabi, ang 10 things to know before getting lovebirds aspect. Mga 10 bagay dapat nating malaman bago tayo mag-alaga ng lovebirds aspect, ha. Dahil yung iba kaya nag-aalaga ng lovebirds para sa breed ng mga mutation. Yung iba naman nag-aalaga ng lovebirds para sa makalikha ng mga bagong mutation. So itong pinag-usapan natin, lovebirds para aspect. Pero itong mga pinag-usapan natin ay pwede ring i-apply sa kanila. So hopefully mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa mga bagay na dapat natin malaman sa pag-aalaga ng lovebirds. At kung nagustuhan itong topic natin at ang talakayan ng buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. At nais ko pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta. Si Kahabi Reynaldo Kiray ng Pampanga. Shoutout po sa iyo Kahabi Reynaldo Kiray. At sa lahat ng ating mga kahabi sa Pampanga, shoutout po sa inyo. At ganoon din po si Kahabi Jeffrey Di Goma Jano. Kahabi, shoutout po. Si Jerry Cruz, shoutout po. Si Jaiho, Kahabi Jaiho, shoutout po. Si Kahabi Ikrip Indonilia at Chera. Shoutout po sa iyo Kahabi. Maraming po salamat sa inyong suporta. Si Kahabi Ikrip Indonilia at Chera, shoutout po sa inyo. Si Kahabi Victor Aguila, si Kahabi Cash, at last but not the least, si Kahabi Michasa Rain Vasquez. Shoutout po sa iyo, Kahabi Michasa Rain Vasquez. So sa mga hindi po na shoutout, susunod kayo naman po ang ating isa shoutout. So maganda ang buhay pag mayroong kaalaman, mga bagay na dapat nating malaman sa pag-aalaga ng lovebirds aspect. Mabuhay and God bless. Thank you for watching. Okay, let's go.